Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So, update tayo do sa hinazing no na na estudyante, yung bata pa no, sayang. Panoorin nga natin to tong sa ano. Update tayo sa investigasyon ng pulisya kaugnay sa hazing incident na ikinasawi ng isang maritime student sa Cavite. May ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol? Rafi, bago nga mag-alas 9 kagabi ay sumuko ng 4 na suspect sa hazing na naging sanhi ng pagkamatay ng estudyanteng si Mark Kenneth Alcedo. Dito yan sa Dasmariñas, Cavite noong March 1. Sa impormasyon ng PIO ng Pro 4A ay kasama nila ang mga kinatawan ng Taugama Free National Council. Taugama na naman. Correct me if I'm wrong, yung dati, yung last year lang ba yon? Taugama din yun, di ba? Wait lang ha. Ayokong kondinahin yung ano ba magandang word? Ayokong maka-offend kasi ng Alam ko naman may maganda kayong layunin. Mga kapatid na Taugama. Ay, pwede ko man tawagin kapatid kayo kahit hindi ako membro? A sign of courtesy lang. Mga kaibigan kong Taugama. Alam ko naman na may magandang layunin yung nyo, yung grupo nyo. Kasi 'di ba, na-stereotype sometimes, no? Kapag ka fraternity, ang stereotyping diyan kadalasan suntukan. ano ba yung pag narinig mong fraternity, yan hazing, suntukan, palakasan. Yan ang kadalasan eh. Pero 'di ba, meron din naman kayong naidudulot na maganda sa community, yung organization nyo. Now, ang gusto ko lang itanong, dahil sa nangyari na naman ito, na involved na naman yung grupo nyo, ba't parang hindi natututo? Or ba't parang hindi nyo makontrol na mangyari yan? Or nagkakataon lang talaga na grupo nyo yung naha-highlight? Siguro sa ACRO may ganyan ding nangyayari. Siguro na hindi lang nababalita. 'Di ba? Pero kahit na, regardless kahit pa sabihin mo sa ibang fraternity nangyayari din 'yan. Na hindi lang siguro nababalita, pero men, the fact na nangyari uli sa inyo 'yan, yung unang nangyari diyan kinundinan nyo rin, 'di ba? Yung nag-Senate hearing yun eh. Kinundinan nyo din. But parang ang hinahanap din ng tao, wala ba kayong maipapatupad na parang rules sa libro nyo na para ma-prevent na itong mangyari? May mga nagko-comment kasi na na ganun daw talaga, no? Sige. Pwede bang kahit may ilagay sa rule book nyo na limitahan na kahit mga 5 palo lang, ganun? Or 10 palo? Kasi parang walang standard eh. Pwede kasing, correct me if I'm wrong ha, hindi ako familiar kung paano kayo mag-initiation. 'Di ba? Alam ko hindi niyo pwedeng i-discuss 'yun in public, pero ang tatanong ko lang, may standard ba 'yan kung ilang palo? May ba 'yan? May halimbawa, kasi sometimes iniisip ko parang ang malas naman nitong isa. Yang dinanas niya ba yan, dinanas din nung ibang pumalo sa kanya noon? Dapat mapag-aralan na yung kung ilang palo lang dapat. Kung kailangan talaga yung palo na yun. 'Di ba? Let's say 10, no? 10 palo, okay na siguro yun. Pero yung lalagyan ng sili yung ari, yung mga ganon, hindi naman na kailangan siguro yun, men. 'Di ba? Ang importante lang naman nun, mapatunayan na ibibigay mo yung puso mo sa 'di ba? Sa samahan nyo. 'Di ba? Correct me if I'm wrong ha. Hindi ko po kasi alam eh. Yun lang ang tanong ko. Hindi ba pwedeng gawa ng standard yan? Or ang tanong, may standard ba talaga kung
kung paano ginagawa yan. Kumbaga may bibisitahin kayong rule book na ito dapat ang gagawin natin sa mga bagong miyembro. 'Di ba? Dahil kung wala, may kanya-kanyang style yan eh. Magkakaroon yan ng kanya-kanyang style na pwedeng dito sa kabilang chapter mabigat, sa kabila light lang, 'di ba? Council at ilang abogado. May mga nakahanda na raw, Rafi, na statement ang mga ito na permado raw mismo nitong 4 na sumuko. At personal daw silang tinanggap ng Chief of Police ng General Trias Grabe Cavite kasi. na siyang may kustudiya ngayon sa kanila. Ayon sa Cavite Police, Rafi, sumuko ang mga ito sa mga lokal na opisyal ng General Trias at dinala sa General Trias Police. Sa ngayon daw, 6 na suspect na ang kanilang hawak. Bukod sa 4 na ito, Rafi, na Sira na ang buhay nyo, min. Bailable ba yan? Yung sa anti-hazing law? Alam ko hindi eh. Total ban pala yan, min eh. Total ban yan, no? Yung gagawin nyo, all forms of physical, mental, and psychological abuse in initiations are prohibited. Total ban pala. So, kahit na hindi namatay yung bagay, kung hindi naman siya mamatay, hindi naman siya magrereklamo, di ba? Dahil gusto niya naman sumali dun eh. Pero bawal pala sa batas yan, min eh. Yung sa anti-hazing na yan, no? Pero bailable ba yan? Nako, may fine din ng school. Anti-hazing law. Non-bailable offense. Oh. Punishable kasi ng reclusion perpetua yan eh. Non-bailable daw, boy. Wala na. 'Di ba? Kasamang nasira din ang kinabukasan nyo dyan. sumuko kagabi, meron daw naunang sumuko nung Sabado at meron na rin silang hawak na driver. So all in all, Rasty, we understand na sa 17 itong kanilang pinaghahanap. Meron na silang hawak ngayon, si patuloy pa rin nilang hinahanap itong 11 pa ng mga kasamahan ng mga suspect. Rasty. Maraming salamat, Maris. Kasi pinangalanan niya yung 17. Ito ba ukol sa nangyaring pagkamatay ng isang sumasali ng fraternity ng Tau Gamma Phi? Ito ba yung nangyari sa sarili kong lalawigan? Ang namatay po ay si Mark Kenneth Alcedo ng Barangay Langkaan 2, Dasmariñas City. First year student, Philippine Nautical and Technological Colleges, alleged new recruit of the Tau Gamma Phi fraternity. He was brought to a hospital. He was pronounced dead on arrival. Forward natin kung sino yung mga Tabol. This is the second time in 4 years na nangyari sa lalawigan ko na may namatay sa hazing incident belonging to the same fraternity. Now, we cannot play the blame game forever. Someone has to take accountability kung ano nangyari. Instead of fighting, liable kaya yan yung pinaka head ng Tau Gamma. Hindi, tanong lang po yun, baka mamaya offensive ang dating eh. Kasi under mo yun, command responsibility dapat, di ba? Unless yung mismong head na yon ang kakastigo dun sa dun sa pinuno, dun sa chapter na yon na bakit hinayaan niyang mangyari yon. Kasi ba't di pa kasi maalis-alis yun? Yung sakita na yon. May batas na pala na total ban pala sa ganon. Hindi ba pwedeng maging batayan sa pagsali sa fraternity dapat yung grades mo mataas? 'Di ba? Magsasubmit ka ng average ng yung grades mo sa school na pagka na-hit mo tong certain average na to
pwede ka nang mag-apply sa fraternity. Ganun na lang eh, no? and quarreling with the fraternity involved. They have promised to cooperate fully and to promote and to reform the culture of violence in their initiations in order to make this better. But first of all, it is the accountability Hanggat kasi makakalusot yun, gagawin pa rin yan. of the 21 that is important. So I turn the mic over to the spokesperson for Tau Gama. Good Kaya afternoon. may taga-Tao Gama pala. Good morning. The National Council of the Tau Gamma Phi, as Secretary Remulla said, we strongly condemn the event that happened last March 1. We also would like to offer our sympathy and condolences to the family who is right now experiencing difficult times. So, as we have spoken with Secretary Remulla earlier, we do advise or we ask those that are involved that are to, if ever, surrender and go to the nearest police station and surrender yourselves. Kasi itong ginagawa nyo parang ano eh. Parang yung kasabihan na aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. 'Di ba? Nangyari na kasi before yan. Hindi, ang tanong ko lang, bakit hindi nyo pa seryosohin? Sorry ha, kung ang tingin ko hindi nyo siniseryoso eh. Kasi nangyari uli eh. So meaning may negligence uli. Hindi nyo masisisi yung mga tao na sisihin na naman kayo uli. Okay lang yan siguro kung halimbawa once lang na nangyari ano. Pwede kasing palampasin yun eh. Pwede siyang palampasin na isolated lang siguro yan. Pero ano eh, same fraternity. Same kaso hazing uli. 'Di ba? Kasi ito ha, kung yan ay namatay sa rambulan, hindi ko pwedeng sisihin yung or hindi pwedeng sisihin ng tao ang pamunuan ng Tau Gama. Let's say halimbawa, no, nagsapukan ang Tau Gama tapos isang fraternity. Pwede kasing ang reason nun, personal. Halimbawa, nagkaangasan yung dalawa, no? O ano naman kinalaman ng pamunuan nun, di ba? Kung sila nagkaangasan. Nagtulungan, eh, syempre, magka-brad yan, eh. Di magtutulungan yan sa suntukan. Pero ito kasi yung problema, yung reason ng kinamatay ay galing sa sistema nyo. Na may saklaw kayo doon. Na pwede nyong i-announce sa brotherhood nyo na, oy, wag na natin gagawin yan ha. Ibang style ng initiation naman ang gagawin natin para hindi na maulit ito. Parang walang nangyaring ganun eh. Naulit kasi uli. Yun lang. Thank you. Okay, just to make it clear, okay? They are now suspects for violations of the anti-hazing law. We will now put out an all persons lookout bulletin for the 17 or 21 involved. Okay. We expect the Tau Gamma Phi fraternity to cooperate Pangit naman yung audio. into finding and apprehending and turning over their members. The Tau Gamma Phi is a 1 million strong organization and one way You know, or another- hindi rin kasi biro yung samahan nyo eh. Just imagine, grupo nyo, million ang miyembro, di ba? So, kailangan talaga dyan may sistema. Hindi na ito yung level lang nung mga gangster, di ba, na sa local neighborhood. Yung mga gang na, alam mo yon, yung ganggangan, hindi kayo ganun eh. Most of you may mga miyembro kayo na ano, 'di ba, na mga big time na talaga.
they should be able to find their own and turn them over to us. This will not Napipikon na siya dun sa ano, sa audio. punish. Tutuluyan namin to at hahanapin namin lahat yan. Okay. Mga kababayan ko ang Hindi man lang bumili ng magandang mic ito eh. namatay, and it is of particular importance to me na may namatay na naman sa initiations. Again, we strongly urge this form of violence. Pangalanan naman. Actually, yung mga bata, hindi pa namin nakukuha yung, or we haven't heard anything from them. So, What do you mean bata? Ano? Minor? Nagre-recruit ba ang tao gama ng minor? Or bata dahil, alam mo na, college students, ganon. ang contact namin are the alumni from the chapter. So, we're coordinating. Nihintay pa namin if we will have any information from them, feelers or whatnot. Okay, just to make it clear, okay? Meron silang manifesto denouncing violence ang senior leadership. And I made it very clear. This manifesto does not protect the leadership of the Tao Gamma Phi. Sila. Okay? It does not. Damay din. Mukhang accountable din yung ano. Kasi ginawa under your watch eh. A mere declaration that they're against it does not insulate them from charges. So, I expect full cooperation and for the full extent of their capacity na magtulungan nila ang PNP na hanapin yung 20 suspects na kasama dito. We have 17 names, 3 remain John Does and 1 victim namatay. Okay, so we expect again full cooperation and to the full extent of their organization tutulungan ng PNP. Huwag nyo nang intayin ng PNP ang makahanap sa inyo. It might get worse. Okay? Walang PJK dito Pero mas Walang maganda na PJK. na i-surrender nila kaysa habulin namin in hot pursuit. Gusto na lang, ma'am. Yung tama po ba ang hindi ko set na yun ang direction nyo kapag hindi nila sinurrender? Yung direction na kahit yung mga senior leaders will be held. Hindi naman. Under the law, hindi naman. Okay? But, if there is culpable connectivity between their senior organization of condoning such violence, then there will be liabilities. But as far as Oh, baka mamaya ma-establish yung ano, no? Nagpaalam naman po kami sa head namin eh. Yun, pagka may, alam mo, kahit PM sa messenger or ano, liable yun, di ba? they have, as far as our discussions when kanina, matagal rin kami nag-usap. Wala naman silang they condemn it, they denounce it, but it's time to cooperate with the PNP pa rin. Panoorin natin tong sa ano. Ito na ba yung... Okay po, Sec. Sec, pakibigyan lang po kami ng detalye. May nag-surrender na raw po na Tao Gamma members related to hazing. Yes, yung apat na sila ang pinadala namin. Ang mga pangalan nila ay John Lee Tulyao, 22 years old, taga Trece Martres, Archie Rosil, taga Gentry, Kenneth Ompod, taga Rizal, tsaka John Ray Campo, taga Dasmariñas. Okay po. Sec, sila po lahat ay mga estudyante po nung PNTC. Hindi wala pa sa akin yung actual information, pero sila yung kasama sa initiations. Okay po. Kailan po sila nag-surrender at saan po? Kahapon sa provincial director ng Cavite Police. Sinurrender sila ng mga Siyempre lahat yan, nag-paddle yan, ano. municipal ng city authorities. At kasama po nila ito pong Fraternity National Council.
Yes, tsaka ibang abogado. Okay. Last Friday, Sec, nagkaroon po kayo ng meeting with the council. Ano po ba yung pinangako po nila? Lahat po ba ng members na involved ay isusurrender? Ayun ang pinangako ng national leadership ng Taogama. Isusurrender daw nila. So I gave them 3 days. So 2 days pa lang, tignan natin yung hanggang bukas, mga surrender nila lahat. So, ilan na po ba yung hinahanap natin, Sec? 13 pa. 17 yun eh. 13 pa. Na Kasi actual 20 nga, di ba? named na kasama sa initiations. Okay. Na-mention nyo po na 3 araw po yung binigay nyo po for the fraternity to surrender. Ano po yung reaction natin na for initial, kahit papano ay nakapagbigay na po sila? Siyempre natutuwa naman ako na nakikisama sila. Pero hindi pa kompleto yan. Hindi naman pwedeng installment ang bigayan dito eh, di ba? Kaya sabi ko lang na yung mga hindi pa nagsusurrender, wag nyo na iintayin ng buong lakas ng batas na hanapin kayo. Kasi ang mga nagtatago, yung nagtatago ng mga wanted, ay ano yan, complicit sa crime. Madadamay Harboring din. a fugitive sila. So sa mga kamag-anak na tinatago nyo yung mga wanted na ito, i-surrender nyo na lang po mga nagtatago na yan. Kung hindi, pati kayo matcha-charge po sa batas. Obstruction of justice po, tama po. At harboring a fugitive. Harboring of fugitive. Last na lang po, Sec, ano na lang po yung paalala natin moving forward po, kasi nga po, syempre sa mga school, mga students, nakakagulat na ganito yung nagawa po. Paalala natin sa mga may fraternity. Paalala ko lang, yung fraternity, samahan yan, hindi patayan. Ito'y ginagawa Oo nga para naman. magkakaibigan kayo habang buhay. Pero yung gantong klaseng pamamaraan na para kailangan gulpihin para makisali, wala na sa batas yan, hindi na uso yan. Kaya sinasabihan ko lahat ng mga kabataan, wag na kayong sumali kung ganyan na mangyayari. Okay po. So, yung mga nahuli pala po, mga nag-surrender, sila po ay madidetain. Yes, and they will be filed as Minsan kasi enjoy na enjoy din yung gagawa, no? Dahil yun na yung chance nilang makagante sa ginawa sa kanila dati. No? charge ng homicide tsaka anti-hazing act. Okay. Yun lamang po, Sec. Maraming salamat po. Thank you. Well, tingnan natin yung kahihinatnan nito, no? Pero yun nga. Kailangan pa ba may magbuwis uli ng buhay? Kung hindi nila siseryosohin yan, madadagdagan pa. Madadagdagan pa yan. So, yan lang po muna ang pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.